Okay, ang ating unang pag-uusapan, noong isang araw pa ito naganap. Yan, ang ating VP Sara. VP Sara Geronimo, hindi. VP Sara Duterte. Teka, yan. So, nagkaroon siya noong, kailan ba to? October 18, a few days ago. Okay? And napaka-infamous nitong press con na ito. I think, alam mo yun, PRRD, yung tatay niya, had the infamous uh, press cons and speeches all throughout his career. Okay? And actually, napaka-frequent nun to the point na wala na tayong pake. Di ba? Wala nang pake ang mga Pilipino. Parang expected na yon. Wala nang nagugulat. Okay? But dito sa kanyang anak na si VP Sara Duterte, although we have seen her nagkaroon ng mga moments na nagkaroon siya ng outbursts, 'di ba? Nung nanapak siya and all, and yung mga pagtataray niya, tapos yung tawag dito nung Shiminette hearing, tsaka yung pag defy niya doon sa mga hearings na inattenda niya, 'di ba, recently. Pero I think this press con that she held 3 days ago, actually nagulat ako na, I don't know, man. Hindi ako Sara hater, ha. Hindi ako, I'm not a Duterte, hindi ako anti-DDS, and I'm not DDS as well. I am practically neutral, or hindi naman sa neutral, pero accepted ko na that the Dutertes are part of the Filipino um, political diaspora. 'Di ba? Tanggap ko na 'yan. For better or for worse, nandiyan na talaga sila eh. 'Di ba? Nandiyan na talaga yung mga Duterte. And itong si Sara Duterte, hindi ko in-expect na kasing baliw siya ng tatay niya. 'Di ba? Ibang klase talaga itong ibang klase talaga tong press ko na to, o mga sinabi niya dito is really makikita mo yung maganda sana kung merong psychologist. 'Di ba? Ang pangarap ko magkaroon ng psychologist na himayin itong kanyang press ko na ito, especially on the parts na i-feature natin this morning. 'Di ba? Kasi makikita mo yung sa body language niya, makikita mo na ini-imagine niya nandun siya every time that she speaks about BBM. And also hindi ako maka-BBM, ha. Hindi ako, like I said, practically wala akong kinakampihan sa mga pamilya na to. Okay? It's just so happened na itong si Sara, si BBM ang kanyang pinapatungkulan, 'di ba? And doon sa doon sa mga Marcos naman, I think na kasama na rin sila sa diaspora ng Filipino politics. Okay? So, makikita mo yung ini-imagine ni Sarah na katabi niya. Bumabalik siya talaga no, when she was telling the story about ang description niya dito niya na na-realize, or dito niya na-conclude na ito na talaga, it's over. Yung friendship over na. Kumbaga, ito na yung last straw niya sa ng alliance niya with PBBM. 'Di ba? So, noong inaalala niya yun, tumitingin siya sa sa kanyang left. Meaning, bumabalik siya talaga doon. Ini-imagine niya yung time na yun, the exact moment na nandyan katabi niya si PBBM, at tinitingnan niya. Malamang nakikita niya pa talaga mismo kasi yung imagination niya talaga. Sinabi naman niya doon, 'di ba? Tapos gusto niyang pugutan. Okay, so let's set up the her story first. Okay, so dito sa press con, binanggit niya yung oras, the exact moment that she knew definitively na there
her relationship with PBBM is, kumbaga, has been destroyed. Kumbaga, yung illusion na sila ay na gusto niya itong taong ito, nawala. So, nag-decide na siya na, hindi ko gusto ang taong ito. Right at this moment. Nandun sila, nag-attend daw sila ng isang graduation. Walang masyadong details about the graduation, kung military graduation ba yun, o high school ba yun, or college, or elementary. Basta may graduation. Okay? And yung isang graduate, nandun sila, parang, di ba, sa graduation, may mga kinakamayan sila. So, nandun sila sa stage at kasama sila dun sa mga tao na kinakamayan ng mga graduates. Di ko alam kung sino mga graduate yun. Baka nabanggit na sa ibang balita. And one of the graduates came up to the stage. Noong kakamayan niya na si BBM, inarbor niya hiniritan niya na arborin yung relo ni BBM. Diba? Hiniritan niya, sabi, pwede bang military pala. Military ba yan? Okay, so probably military nga, kasi bakit naman pupunta ng random high school graduation ng ang presidente at VP, di ba? So malamang military nga yan. So ngayon, gustong arbore nung isang graduate yung relos ni BBM. And tuloy natin. So dito natin itutuloy ang kwento. Sana okay ang audio. Let me know kung hindi okay, ha. Kasama na yung pangalan ko doon. Mm. And then... Ay, di yan. Toto. Dito pala. So, meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Yun. And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi May sound ba? ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, syempre bata, hindi niya Ayan. alam ba? Ayan, yung pagkakwento niya kasi bata, di ba? Bata. Kung military yan, iba na yung konteksto eh. Di ba? Yung kwento niya, bata. Pero kung military yan, tapos graduate ka na, I don't know kung PMA yan or I don't know kung baka PMA, di ba? Pero ang sa unang kwento niya, bata eh. Parang you'd think, elementary o high school, di ba? Okay. Yan o. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Ang sagot niya. Kita mo yung niya. Yung mukha niya talagang bumabalik siya eh. Di ba, bumabalik siya doon sa moment. Bumabalik siya. Why? Why will I give you my watch? Okay, so yun. Yung sagot ni BBM, why will I give you my watch? Doon sa pagka-portray niya, nung una kong narinig to, parang naisip ko na graduate, parang high school eh, di ba? Tapos parang, nangyari. Parang, wala. Teka. Parang, tawag dito, parang tinarayan ni BBM yung high school. Which is hindi pala. Parang probably this is a guy, a full-grown man, na ina-arbor yung relos ng presidente. 'Di ba? And syempre si BBM yan, 'di ba? Hindi naman mga pipitsugin ang relos niyan, 'di ba? If you know about watches that these people, mga politiko na yan, kahit yung kapatid niya yung si Pulong, yung mga relos nun, million-million ang halaga nun. 'Di ba? Di ba sa kung etong itong relos ko, Apple Watch to eh. Hindi ko ibibigay ito eh. 'Di ba? Hindi million ang halaga nito. 'Di ba? Pero 'di ba? Ito nga hindi ko ipapamigay eh. Bakit ko bibigay sa iyo to? 'Di ba? Siguro si BBM, kung si BBM level ka, pwede mong mamigay ng Apple Watch. Pero kung 5 million or sabi ni Enan dito sa comments, sa chat, 5 million daw yung halaga nung relos, which is siguro kung hindi ka familiar sa mga luxury watches na yan, baka hindi ka maniwala. Pero actually, ganyan talaga ang bentahan ng mga luxury watch, yung mga Rolex, yung mga tawag doon,
di ko alam yung mga pangalan eh, parang basta nalimutan ko, parang may marine something yung ano yung tatak, yung mga patek, mga ganyan. So it's very, you have to be, you have kumbaga, I think BBM is rich enough to give away a watch or two, kahit milyones yan. Pero you have to really impress the guy para bigyan ka ng ganong klaseng relo. Di ba? Hindi mo pwedeng arborin lang yung yung relos on the spot nang walang dahilan without earning it. Although baka naman pwede rin kasing nangungulit lang tong bata, tong sabihin na nating bata na sinasabi to, pero full grown man na yan eh. Graduation ng military, bata ba 'yon? 'Di ba? So maybe itong graduate, parang hindi naman siya seryoso. 'Di ba? I doubt that a military guy will cry after that encounter, 'di ba? Kumbaga parang ang sa pagkuwento ni Sarah, parang parang devastated yung yung graduate. Actually dapat cadet nga yung niya eh, yung description niya doon. Hindi naman siya basta-basta graduate eh. 'Di ba? Dapat cadet. So etong kung military sabi na, naniniwala ako sa iyo kay Enan na kung military talaga siya. Okay. Mali mo sa business pala yan o kaya sa UP, 'di ba? Baka hindi basta, o sige, graduate na lang. Okay? So kung pero kung let's say ang punto ko kanina, kung kadete 'yon tapos hindi siya napagbigyan ng pangulo dun sa pag-arbor niya tapos made-devastate siya, mahinang klaseng kadete 'yon. 'Di ba? 'Di ba? Hindi ka dapat gano'n kung kadete ka. Unang-una, bakit ka mang-aarbor sa pangulo? Unless pabiro yung sabi niya, 'di ba? Malamang hindi seryoso itong graduate na ito. Alam niya na siguro familiar siya dun sa mga watch. Tapos alam niya na napaka napaka-mahal nung watch and hiniritan niya lang, not really expecting na ibibigay sa kanya yung relos. That could be a possibility. Pero I think yung possibility nung seryoso siya na arborin niya yung relo ng presidente, if you're gonna rank the possibilities, tingin ko mababa yung possibility na yun eh. Pero pwede rin. Bakit naman hindi, di ba? Pero balikan natin ito. Makikita mo kasi yung state of mind ni Sarah dito eh. On this particular part of the press con, dun sa ibang parts ng press con, okay naman siya. Pero noong inalala niya yung kay BBM, makikita mo talaga yung may ngit-ngit siya eh. May ngit-ngit talaga siya kay BBM na makikita dito. Tuloy At natin. that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Tapos sabi pa niya, kinukulam na daw siya. Kinukulam na daw siya dito ni na BBM. Doon sa may unahang part nitong interview na to. Hindi ko na lang naipakita. Doon lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Yan tumingin siya doon sa gilid eh. Ini-imagine niya talaga kasi malamang nandun siya. Nandun talaga. She returned to that moment. Diba? May twist pa talaga eh. I realized she didn't have the words to describe what she's feeling back then and right now. So she just acted it out. toxic na yung relationship. Actually, that is beyond toxic. Di ba? Teka, balikan natin yung Ayan yan yung part na nakikita niya si BBM nandun eh. Tanggalin yung ulo niya ba? Ayan I don't know if this is parang language barrier na kung bakit yun ang naisip niyang yun ang choice of words niya to describe how she felt. Pero sobrang extreme naman kasi talaga no. Pupugutan mo yung ulo, 'di ba? Pwede mong i-judge eh. Kumbaga let's say, sabihin na natin na yung ginawa ni BBM kung medyo maangas talaga, 'di ba? Mayabang talaga. Bakit yung bibigay sa yung relo ko? Sino ka ba? 'Di ba? Let's say ganun.
pwedeng maangasan ka talaga eh. Let's say, let's assume that how BBM reacted doon sa pang-aarbor nung kadete or nung graduate. Let's assume na bastos talaga yung ni BBM. Ang bastos nitong taong to, 'di ba? Parang binibiro ka lang tapos bastos ka. Let's say bastos talaga. Kasi wala naman tayo doon eh. Would that warrant parang ide-decapitate mo yung tao over that? I suppose pwede mong husgahan yung character, 'di ba? I-steal man lang natin yung reaction ni Sarah. Kung let's say bastos talaga yung ginawa ni BBM. So, would that warrant decapitation? Pwede mo sigurong yabang naman ito, 'di ba? Parang bakit ba napakayabang mo porket lumaki kang mayaman, ganyan. Pwede mo sabihin 'yan eh, 'di ba? Pero yung ide-decapitate mo, I think the fact na yun ang naisip niya, kasi nang sinabi niya, 'di ba, na ide-decapitate, this is an accumulation of yung mga pagkaasar niya, 'di ba? Kumbaga long time coming 'yan. Probably doon pa lang sa campaigns nila hanggang ngayon, tapos doon sa mga nangyari na tinanggal siya sa DepEd. I don't know kung kailan nangyari tong graduation na to eh, 'di ba? Pero patong-patong na yung galit niya kay BBM. Kaya ganun na yung level ng kanyang reaction. Hindi na siya basta ang yabang naman ito, 'di ba? Kasi nandun na siya sa level na pugutang kaya kitang hayop ka, 'di ba? So, tuloy natin. I realized toxic na yung relationship. Toxic And it toxic did yung not niya. help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then Hindi rin siya familiar dun sa relos nung mga kung gaano kamahal yung relo na yun, 'di ba? Kasi hindi mo basta-basta hindi tingin ko susuot ng especially to an official function na pupunta ka sa graduation ng isang major university or PMA or kung ano pang diyan, mga ceremonies, 'di ba? So he will be wearing his finest watches during these kinds of events, and those watches are kumbaga obscenely expensive, 'di ba? You can't even imagine kung paano naging kung paano naging 5 million or yung iba nga mga 20 million pa yung ibang mga relos, 'di ba? So, 'yon. realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. And at this point parang ginagawa niyang parang she's selling that she is an empathetic person, 'di ba? Na meron siyang empathy doon sa graduate. But it doesn't work. It doesn't work kasi hindi commensurate yung kanyang reaction doon sa ginawa. Diba? Kasi pupugutan mo eh. Just because hindi binigay yung kanyang milyones na tawag dito na relos doon sa ng Arbor, 'di ba? So kaya let's say kung bata 'yan, 'di ba? Kung batang let's say paslit. Gawin nating high school. High school yung nanghingi tapos ang hiningi niya let's say ballpen lang. Pwede ko bang ma-arbor yung ballpen nyo, Mr. President, as souvenir, parang ganyan. Tapos hindi binigay ni PBBM. Kunyari, ganun na lang. Tingin ko kung kung maasar ka parang justified yung pagkaasar mo. Ano ba naman, ballpen lang yan, di mo pa binigay dun sa bata, 'di ba? Parang it will work, makaka-relate ka dun sa empathy, 'di ba? Pero dito, relos, hindi. Hindi. So, fail yung niya, yung kanyang plea
to the emotion of the people, which is ganun ang nangyayari nga, 'di ba? Kasi nagmukha siyang luka-luka dito. She looked really unhinged in this press con because of this moment, at lalo pa dun sa isa pa. that. So I just imagined myself cutting his head. Yan oh. Yan oh, tumitingin siya dun sa gilid eh. Kasi ini-imagine niya na nandun eh. 'Di ba? Tapos gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. Ayun. So yun. So at doon niya na pagtanto na hindi niya na gusto si BBM. I don't know how aware BBM is about ganito, pero tingin ko aware na rin siya kasi hindi na magkasundo itong si BBM at saka yung si Sara at saka yung First Lady, 'di ba? Sila yung hindi talaga magkasundo eh. Sila yung nagkakaasaran eh. Pareha silang mga rich kids eh, 'di ba? Na babae, 'di ba? Na nasusunod ang mga gusto. So ngayon, si BBM, di ko alam, I don't think may pakialam masyado si BBM dito eh. Kasi BBM um, parang, ang tingin ko sa kanya had always been, walang pakialam na tao. 'Di ba? Parang walang pakialam sa mga bullshit, walang pakialam basta pag nandiyan na, tawagin mo ako, I'll do what I'll have to do. 'Di ba? Pero wala siyang masyadong pakialam whether it's an important thing or wala lang na bagay. Hindi ko alam, he doesn't come as petty para sa akin. I don't know, hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam. Hindi ko nararamdaman na yung level ng pettiness niya. Tingin ko pagdating sa pagiging petty, nasa normal siya eh. Normal yung kanyang reactions sa pettiness. Anyway, pero itong si Sara, obviously, ngit-ngit na kay Bibi. Kaya ganyan siya. And, ito pa, hindi natin dito sa ganitong mga banat, I'm sure si BBM was surprised. Malamang shocked din siya dito sa ganito. Nag-ganito na pala yung imagination ni Sarah towards him. 'Di ba? And sa totoo lang, this could warrant a PSG investigation eh, 'di ba? Sa Amerika kasi minsan masabi mo lang na the lightest threat to a sitting president or vice president, pwede kang puntahan ng Secret Service eh. May mga pinupuntahan sila talaga kahit dun sa mga social media posts lang. Pagpapaliwanagin ka eh. Ano bang ibig mo sabihin dito? 'Di ba? Yung parang gusto mong pugutan ng ulo yung presidente. I don't know if the PSG will act or do something about this pronouncements of the vice president. Okay? At lalo pa yung Marcos huhukayin. Teka, hindi naka-ready yung eto. Doon sa pugot, doon sa pagde-decapitate, tingin ko wala kay yun eh, kay BBM. Pero itong pag-exhume, Philippine Vice President Sara Duterte delivers a yung huhukayin mo, yung banta niya, nahuhukayin mo yung bangkay ni Ferdinand Marcos Sr. doon sa libingan, tapos itatapon sa West Philippine Sea. Tingin ko that stings a lot more, 'di ba? I think matindi yung yung epekto nun, not just to BBM but also to his entire family. Sinabi niya sa GC niya raw binanggit yun eh, and it was directed towards Senator Amy Marcos. So, tingin ko, hindi daw nagsalita si Amy nung yung kwento niya eh. Teka, yan natin kung babanggitin niya dito. I don't regret running for vice president. Kasi imagine nyo. Hindi Kasi yan. for the love of God, Hindi yan. Hanapin natin. Hindi ko kasi na-prepare eh. Ito. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos
na may libing si Sabi, Marcos Sr. sa libigan ng panoorin natin to. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sabi, Sinabihan ko si Senator Amy. yes. Ito tingin nyo gaano kaseryoso yun? Enan, tingin mo, from 1 to 10, gaano kaseryoso? Kasi pwedeng pwedeng, obviously, she just wants to hurt Senator Amy Marcos's feelings and her family. 'Di ba? Kasi for sure, siguro naisip niya, nasasabihin niya yun dun sa pamilya niya, dun sa kapatid niya, 'di ba? And ngayon, she's saying this publicly. So, definitely, makakarating to dun sa mga Marcos. 'Di ba? So, ano yan? This is obviously an attempt to fuck their heads up. 'Di ba? Na parang, kumbaga, it will hurt them just imagining the patriarch of your family na ide-desecrate yung tomb at saka yung katawan tapos itatapon sa dagat, 'di ba? Matindi 'yun. So, tingnan natin how PBBM will respond to this and the Marcoses. Parang wala pa akong Kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Diba? Proud siya eh. Proud siya na-intimidate niya si sa isip niya, 'di ba? Parang na-intimidate niya si Amy Marcos. Merong mga nakakita. Pinagmamalaki niya pa na siya siguro astig na astig ako. Ng tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi din yan, hindi siya, she's I believe, a sincere person. So, anong reaction ni Amy Marcos doon? Hindi niya nabilanggit? Sana tayo. Yes, sir. Di ba? So, ito, hi, Madam Ecclesiastico. Di ba? Joke lang. Well, probably, joke nga yun. Pero, it is a very evil joke. Whether you like the Marcoses or not, ako hindi naman ako fan ng mga Marcos eh. Pero kung let's say yung libingan ng tatay mo o lolo mo o nanay mo, gagawin yun, 'di ba? It is really designed to piss them off, 'di ba? Na solicit anger from the family. Kumbaga this is kumbaga parang shots fired. This is war. Kumbaga, declaration of na yan eh. Hindi nga lang yan declaration of war kasi matagal nang nag-declare ng war si Sara Duterte sa mga Marcos eh. 'Di ba? That is an offense. 'Di ba? A verbal offense na parang wala akong respeto sa inyo. 'Di ba? The person na pinaka-revered sa pamilya nyo that you owed everything politically is nothing to me. And I will desecrate his memory and even his body, his physical body, to piss you off. 'Di ba? If I get the chance to do it, I would. 'Di ba? Yun yung yun yung for sure kung pwede niya lang gawin yun, kung may pagkakataon siya, gagawin niya yun eh. 'Di ba? Kasi ngayon, malamang baka binabantayan na nga yung puntod. 'Di ba? Pwede eh. Pwede kasi, let's say may threat yung like I said doon sa US, pag merong mga slight na threat sa presidente, kahit yung lang parang aabangan kita dito, abangan ko yung convoy nyo, Obama o Trump o kung sino mo presidente ng Amerika. Yung nila, yung Secret Service, yung parang PSG nila doon, bibisitahin ka nun. So, pinagsasabi mo. Gaganunin ka talaga. 'Di ba? Sa atin, di ko alam kung gano'n ang gagawin niya din nila dito kay Sara. Dahil dun sa mga pinagsasabi niya tungkol sa mga balak niyang gawin kay PBBM at saka doon sa Labinang, doon sa puntod. Imagine mo.
Imagine mo, ganun gagawin nung vice president natin, 'di ba? And she's saying it out loud. And this is ano ang pinakang fucked up dito para sa akin is, this is how in her mind, how untouchable she is and their family in her mind. Kasi nobody else can get away with this. 'Di ba? Na parang kahit kahit gumawa ako ng krimen, walang kahit mag-threaten ako ng murder in public, wala kayong magagawa, 'di ba? At baka gawin ko pa nga 'di ba? Let's say halimbawa, mawala nga yung bangkay ni Marcos. Sino ang kukuha nun, 'di ba? Di siya, 'di ba? So, wala akong pakialam kahit sinabi ko, 'di ba? So, kumbaga wala talaga siyang pakialam. Untouchable talaga yung kanyang pakiramdam dito sa Pilipinas, 'di ba? And kung ganun ka-psychotic ang utak ng isang tao na vice president, one heartbeat away from the presidency, then that is fucked up. That is fucked up. So, di ko alam kung I don't even know if Sara Duterte minds this kind of publicity, yung reaction ng mga tao. I don't think she cares. Kasi ang daming ang dami ring na turn off sa kanya dito na parang baliw pala tong taong to, 'di ba? Kahit yung ibang mga DDS dati na nakikita parang sinasabi nila na shock din sila 'di ba? Kahit mga DDS na shock sa pinagsasabi ni Sara So, yun. Shock tayong lahat. Grabe, 46 minutes na pala. Isang topic pa lang tayo. Ilan pa yung topics dito. Anyway, yun yung first topic natin dito sa bagong format na Comics Man Riffs. Meron pa tayong ilang topic dito. 1, 2, 3, 4. 4 topics pa. Okay, so, yun muna. Paalam.